ng nakikinig po ng inyong napakagandang programa. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Nako, kami po magpapasalamat din sa iyo ha, Yusek, dahil sa napapanahon po itong usapin natin ngayon, ano? Itong lalo ito nangyari. Actually, hindi lang sa Tacloban ha. The past week ay may mga dalawang eskwelahan din diyan sa Cavite ha, ay naging sentro din ng usap-usapan. Itong nangyayari ngayon sa ating mga kabataan, ano? Anong una-una rito ang pahayag, ang stand dito ng council natin, Yusek? Unang-una po Kuya Elmar, nakikiramay po kami dun sa mga pamilya po nung namatayan at of course yung mga maraming bata na sugatan dito sa Tacloban. Ano? And tama ka Kuya Elmar, noong June 16 saka noong June 20 meron ng mga bata rin na mga learners natin na di umano ay mga nanaksak din na mga kaklase sa mga silid-aralan. Ano? Kaya po ito'y nakakabahala at nananawagan po kami sa lahat po, hindi lang po sa kapwa government, mga agencies po namin, pati na rin po sa mga private sector, lalong-lalo na po sa mga magulang po sa mga bahay. Talagang ang mga bata po ay pangalagaan po natin. Of course, child protection starts at home. Pero Kuya Elmar, ang pananaw natin dyan, yung child protection, hindi lang para protektahan mo yung anak mo, no? Pero kasama na rin dyan yung para hindi siya makapanakit ng ibang bata, no? So, human touch or human connection ang pinopromote ng Council for the Welfare of Children. Pag ang bata po ay minamahal ng magulang, may nakakausap po, nakakaiwas po sa mga masasamang bagay po. Yusek, itong mga nangyaring ito, ano, sa initial, sa mga tsorya siguro, ano yung mga posibleng dahilan kung bakit umaabot, humantong sa ganitong karasaan yung ilang nating mga kabataan nakakagulat ha. Dati-rati sa ibang bansa natin narinig to. Pero ngayon, nangyayari na ito sa ating bansa, Yusek. Opo, Kuya Elmar, may pag-aaral po ang aming sister Hmm. agency, yung Juvenile Justice Welfare Council, na ang mga drivers po ng pag-commit ng krimen ng mga bata po, una-una dyan, yung poverty and kahirapan, pagpapabaya ng magulang, yung pagkakawala sa eskwelahan, siyempre hindi na po nakakuha ng tamang turo at aral, saka yung lack of family support. So yan po talaga ang drivers, walang bata po na pinanganak na masama po talaga. Maraming naguhubog sa kanya para gumawa po ng masama. Kaya ang ating pamahalaan hindi po tumitigil talaga para i-address yung mga drivers na yan. Pero at the same time, the government is also pushing for the strict implementation of the Juvenile Justice Welfare Act po. Okay. Paano naman natin, Yusek, matutukoy kung ang isang bata nga o estudyante ay nangangailangan ng tulong, bago pa man mangyari yung ganitong mga pambihirang mga pangyari ito na kinasangkutan ng ating mga bata, Yusek? Opo, Kuya Elmar, siguro alam ko maraming nalulungkot po sa atin ngayon dahil dito sa nangyari. Pero just to give some context noong 2017 po, ang Children in Conflict with the Law po natin, batay sa datos ng JJWCA, mahigit 26,000 po. Ngayong 2024, pagdating ng 2024, nasa 4,000 plus na lang po yan. So, Bumaba pala? napababa po yan ng pamahalaan, pero every time po magkakaroon ng ganitong pangyayari, ang mga nasa gobyerno katulad po namin at kayo namang nasa private sector ay talagang nalulungkot po tayo kasi kahit isang bata lang po ang masaktan ay talaga po tayo nalulungkot. So kaya po hindi po tumitigil ang ating pamahalaan para po talaga i-ensure na ang mga bata po ay safe sa mga eskwelahan. Siguro Kuya Elmar, I'll take this occasion na rin para sabihin na batay po sa datos ng Juvenile Justice Welfare Council, ang mga CICL po natin usually ay above 16 po yung nakakakomit ng mga serious offenses po. 70% po yan ng mga nakakakomit ng krimen ay mas matatanda. At talagang nakakapagtaka yung mga below 15, 30% lang ho yan. Siguro ngayon napapadalas lang. Kaya siguro mas kailangan pa po nating pag-ingtingin po yung ating pong pagbabantay po. Yusek, gaano naman kahalaga yung papel ng mga pamilya natin, yung mga paralan at komunidad sa pag-iwas sa karasang kinasangkutan ng ating mga kabataan sa panahon ngayon, Yusek? Kuya Elmar, napaka-importante Sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit po namin sinasabi, child protection starts at home. Tayo pong mga magulang, we are at the forefront of the government's fight to protect our children. Hindi lang sila protektahan, pero protektahan din yung maari nilang mga masaktan. Tuturuan natin sila ng tamang aral at disiplina. Sinasalupuyan ng ating mga paaralan. Kaya po naandyan ang ating Department of Education na naglabas po ng mga regulation, kasama na po yung bagong
Implementing Rules and Regulation ng Bullying noong 2025. Kaya kung ito mang pamamaril na to ay may angle man ng bullying, siguro kailangan pang mas i-implement, babantayan pa po natin ng konti. Pero the regulation is there, hindi po nagkukulang ang DepEd po natin. Kung meron naman posibleng impluensya ng mga games po ng mga violent sa internet, ang Cybercrime Investigation Coordination Center, I think sinuspende na temporarily yung posibleng naka-impluensya ho na games. Kaya po nakabantay po ang ating pamahalaan at hindi po natin sila titigilan. Okay, bago kita pakawalan ha, Yusek, sa tingin nyo ba, ay dapat ba magkaroon ng pagripaso dito sa batas itong Child in Conflict of the Law? Dahil sa may mga susulong ngayon na may 10 anyos na lamang, isama daw ha, doon sa dapat makulong, kasuhan. Ano sa tingin nyo kung nararapat ba magkaroon ng pag-revise ito sa umiiral na batas ngayon? Ang Council for the Welfare of Children po, katulad po ng JJWC, ay hindi naman siguro naniniwala na kailangan biglang ibaba na natin. Again, pag tiningnan po natin ng datos, Kuya Elmar, yung mga bata po na nagkukumit ng offense ay 30% lang at 70% yung above 16 po. At maraming causes din. And I think pag in-implement po ang batas ng maayos, baka naman ma-solve na natin ang problema. Ngunit kung ang Pangulo po natin ay open para tingnan po ito, para mas mapabuti pa ang implementation or mas mapabuti pa ang batas, maging protektado ang bata, we submit to the wisdom of the President and of course at the end of the day sa wisdom po ng ating mga lawmakers po. Isa pa, may pahabol dito sa aming social media ha. Anong reaksyon dito sa hakbang ng CICC? Ngayon lamang ay sinuspindi itong Gorbox na isang gaming app para sa mga kabataan sa online. Ito ba yung nakakatulong din dahil sa yung influential lalo na ng mga social media, lalo na po itong issue sa mga violent na mga gaming app Yusek? Po, Kuya Almar, we support the CICC po. Kaibigan po natin yan, si Yusek Aboy Paraiso. Kami po ay laging magkatuwang sa pagprotekta po ng mga bata sa cyberspace, lalong-lalo na po sa social media at sa mga gaming platforms. Hari nawa na maimbestigahan po ng maayos yan para makita talaga kung may pananagutan ang gaming platform po. At we support them and we will, if invited po, we will also attend the July 1 investigation in the Senate po na binabalak po ng ating mga senador po. Okay, para pala sa kalaman, briefly anong may tutulong nitong Council for the Welfare of Children? Yung inyong pong tanggapan, ano pong papel po nila para sa mga bata natin? Siguro po ang pinakasimple at pinaka-tangible na pwede pong maitulong namin sa mga sitwasyon na ganito po ay tumawag po kayo sa Makabata Helpline 1383, 24/7 po kami. Kung meron po kayong alam na child rights violation, bullying man, meron kayong alam na mga kaklase nyo kunyari o mga anak, mga pamangkin nyo na nagbabalisa, parang nagkakaroon ng mental health problems po na maaring mag-resort to violence, call the Makabata Helpline 1383, 24/7 po kami. We have social workers, we have lawyers po. We can refer you to the National Center for Mental Health pag serious ang mental health concern po. Basta bata po, kami po ang bahala. Tumawag po kayo sa amin. Ako, mahaba pa sana. Marami tayong itatanong dahil sa napaka-timely itong usapin nyo. Pero sa inyo nga lamang, medyo kinakapos tayo ng oras. Mensahe nyo na lamang po sa mga kabataan, yung mga magulang. Ito sa gitna nito ng pangyaring ito dyan sa Tacloban City. Yusek Angelo. Opo, Kuya Almar, para po sa mga chikiting, para po sa mga mamit, daddy, lolo at lola, hindi po tumitigil ang inyong pamahalaan sa pagprotekta po ng mga bata. Pero at the end of the day, again, iuulitin ko po, what children need is human connection. Yung connection po mula sa mga parents. Child protection starts at home. Yakapin po natin ang mga anak po natin, mahalin po natin sila at siguraduhin lagi silang protektado po. Basta bata po, tayo po ang bahala. Alright, Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Yusek Angelo Tapales. Magandang gabi po at maraming pong salamat sa pagkataon kayo po yung makapanayam sa oras ito, Yusek. Maraming salamat po. Maraming salamat din po mga kasama. DZXL News Express. So yun po, ulitin natin yung mensahe niya kung mayroong mga bata man dyan ng